Guys, again, everyone's asking me about the issue. Please do not believe the issue. It's not true. Everything negative about JK and Kyle is not true. As someone with her own eyes, saw everything. Not true. What they're being accused of, not true. Ayan. Thanks for saying that, here to break all the issues. Yeah, guys. Wala. Ganun talaga. Ayon sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Biglang lumapit sa kanya si Kyle Echari. At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. Tahimik si Daniel May umaali-aligid si JK Labajo. Si JK, panguso-nguso na para bang upakan mo na. Ay, nagbaan na Meron, talaga. oo. Oo. Ang nangyari, nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa ng dalawa kay Daniel na nananahimik. Anong inaasahan mo na gagawin ni Richard? Natural, aawat, di ba? Natural. Natural, aawat siya. Oo. Aawat siya. Alam mong ginawa sa kanya ni JK Labajo? Bakit ka nandito? Sabi niya, ano gusto mo? Ay, hinamon ng tuntukan, ang tapang. Si Richard Gutierrez, mga kapatid, kailangan pa po ba naming ilarawan sa inyo kung gaano kagaling sa action scenes itong si Richard Gutierrez. Nung akma na, nasusugod si Richard, nagdatingan ang mga security guard at ang iba pang mga tagapamuno doon. Yung mga road managers, yung mga ganon. So, okay na sana. So, sila ay umakyat na. Si Tita Annabel, nalaman na lang niya na mayroon palang gulo sa ibaba, doon na sa itaas kasi nandun na sila sa Skybar. Sa Skybar. Nagsimula pa pala ito sa babang initan. Oo, sa Skybar. Ngayon, ang kay Tita Annabel, walang pagkampi, kundi ang bantayan ng kanyang anak. Oo, Mas perfect. kilala niya si Richard Gutierrez. Kapag hinaman mo si Richard, hindi uurong. Di ba? Pag hinaman mo si Richard talaga, hindi ka uurungan. Ngayon, umakyat si Piolo. Ano ang inaasahan ng ibang naroon? Naku, umakyat si Piolo. Susunod si Kyle at saka itong si JK. Di ba? Ganun tropa-tropa sila di ba? Grupo-grupo na po lumapit pa raw itong si Kyle kay Tita Annabel. At ang sabi, nagbisaya, idol ko po ang anak nyo. Idol ko po si Richard Gutierrez. Hello Captain fans! Ito na nga narinig ninyo ang mga pandalawang panig mga kasombreros ng issue nga doon sa kina Daniel Padilla, Kyle Echari, Piolo Pascual, JK Labajo, and nakasentro nga yung issue dati, sabi kay Ma'am Catherine na pinag-aawayan or nagmapayun yung punot dulo ng gulo mga kasombreros. And whereas narinig natin dito kay Ma'am Dia Mate, si Ma'am Dia Mate po ay may totoong pangalan po na Diana Marie Rimulya Mate or Matei mga kasombreros na kinurunahan bilang Reina Hispano-Americana 2025 sa Bolivia noong February 9 mga kasombreros. So sabi nga niya it's not true lahat daw ng negative about JK and Kyle at saka Kyle Echari kasi nakita daw niya mismo yung pangyari, so hindi daw totoo. What they're being accused of ay hindi po totoo mga kasombreros. Pero kayo na pong bahala kung humusga kung ano ang abang totoo dito mga kasombreros. Next item po tayo, si Pops Alden po ay parang meron siyang greeting na ginawa dito sa isang accounting firm na sinabi niya po dito na to all the accountants and auditors of FMAS or Francisco Mendoza Accounting Firm and BOSI, good luck guys, April 15. Wala tayong tulugan, sabi niya ganon, pero kaya natin yan. Deliver lang and thank you for all your services. God bless you guys. So sabi niya Pops Alden mga kasombreros sobrang busy ni Pops Alden magkakaroon yata sila ng event sa isang sa FMAS mga kasombreros. Tapos naglabas din ang casino ng behind the scene na dalawa sila ni Julia mga kasombreros behind the scene po ng kanilang shoot dun sa color game ng Casino Plus nga po mga kasombreros. So parehong may dimple pala ito sila pero wag po tayo mag-alala they're just friends po mga kasombreros and alam ni Sir Alden yung kanyang boundary kasi nga si Ma'am Julia Barreto ay may jowa na si
Sir Gerald Anderson, kung kaya si Sir Alden, kagaya ng parati niya sinasabi sa interviews niya, he knows how to keep distant kapag alam niyang may jowa ang isang tao, no? Kapag alam niyang taken na at saka may a relationship na sa isang tao, mga customers. Kung kaya alam ni Sir Alden na maraming witnesses na si Sir Alden pa ay maalam when it comes to managing, maintaining, and developing relationships, mga kasambreros. Kung kaya team panatag po tayo. Right? Sa mga nanghihinaan dyan ng loob, ay wag po tayong panghinaan ng loob, mga kasambreros. And then ito, no, si Aunt Catherine, if I'm not mistaken, medyo matagal na to, no? Kasi parang sabi niya bagong haircut siya kay Doc Ivy, mga kasambreros, na kung saan ay parang jacket style yung kanyang damit, mga kasambreros, na Americana. And then ito yung time yata na nagpagupit siya, mga kasambreros, no? Sobrang ganda as usual ni box office queen, mga kasambreros. So yun na mga ating items sa Kathleen, mga kasambreros. So abang-abang pa kayo. And yun nga, no, sana ay yung issue ni Daniel Padilla, ni Kyle, ni Richard Gutierrez, ni Piolo, and so on ay maging maayos na po, and hoping and praying talaga, believing na hindi totoo yung nag-away-away and so on. Alright, so naman po and sana pa ipangyan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasamaras, ay sobrang po nito. Sana po ay patapusin po natin. So ang title po natin ay Tatapusin ni Lord ang Good Plan niya sa atin. Philippians 1:6, I am sure, Apostle Paul speaking, that God who began the good work in you will keep on working in you until the day Jesus Christ comes again. Sa Tagalog, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So si Apostle Paul po ay binuksan, no, ang kanyang letter sa mga believers sa Philippi, mga kasamaras. Kung kaya tinatawag siya na Philippians, kasi yung letter na ito ay para sa mga tao sa Philippi. Parang Philippine siya, no? So para sa atin ito. Pero nonetheless, lahat po ng letters at saka the entire Bible is for all believers, no? Kahit na Filipino ka man, German ka man, Amerikano ka man. So walang lahi, walang tribo ang nagmamatter as long as you have faith in the Lord Jesus Christ. So yung Philippians chapter 1 ay yung unang bungad actually dito ni Apostle Paul ay pasasalamat sa Panginoon, no, na masaya siya, no, is really joyful in prayer because of their partnership, no, sa pag-share ng gospel. So yung mga Philippians, ang church sa Philippi kasi, mga kasamaras, ay co-workers, kamanggagawa ni Apostle Paul, mga kasamaras, sa pagbabahagi rin ng gospel kasama niya, no, sa simbahan. And Paul held a special affection for the Philippian church which he had founded approximately 10 years earlier. So isa kasi si Apostle Paul sa mga nagpatayo ng simbahang ito sa Philippian or sa Philippi. So parang dito lang din, no, kunwari dito ka sa Marikina, sa Valenzuela, sa Makati, sa Parañaque, sa Davao, no, sa probinsya. So parang ganoon din, para kang isang missionary, isa kang believer ng Panginoon na nagpatayo, no? Isa ka sa mga founders ng church na kung saan man dito sa probinsya. So ganun ang parang scenario dito, mga kasamaras. And Apostle Paul is one of the greatest kasi siya yung nagsulat ng ng 1/3 ng New Testament sa Romans, no, Thessalonians, Galatians, Ephesians, no. Siya po ang sumulat nun, mga kasamaras. Philippians, and so on. So sabi nga niya sa 1:3-6, no, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you with all joy for your fellowship in the gospel for the day until now, being confident of this very thing, that he has begun a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. So Philippians chapter 1 verses 3-6 naman ito, mga kasamaras. So yung si Apostle Paul kasi ay kitang-kita niya first hand yung good work ng Panginoon na sinimulan niya sa mga Philippian believers. Kunwari tayo sa
pagpalagay natin sa pamilya natin, no? Nakita natin yung kabutihan ng Diyos na sinimulan niya, kunwari nakakilala ang iyong kapatid, no? Kay Jesus Christ, no? Nagsisimba na siya, kumaga pa, nagbago na siya, no? From maging mabisyo, naging church member, naging church goer, at saka naging Kristiyano. Nakita mo sa kanyang pag-uugali, nagbago na siya. So, ang nasimulan na iyon mga kasumberos ay pwedeng kumapa until the day of the Lord Jesus Christ, i-complete niya yun. Na kunwari, yung ikaw, madala ka niya, tapos yung kapatid mo, yung asawa mo, yung asawa niya, tapos yung buong pamilya, madala niya sa church mga kasumberos, no? From non-believer to believers. So, ganun po siya. So, at the time of our salvation, God begins His work in us. So, nung time na nakilala natin ang Diyos, that's actually the first step. Nagbabasa na siya ng Biblia, nagpipray na siya, hindi na siya yung dating palamura, hindi na siya yung dating kumapakating classes. Dati wala siyang pangarap, ngayon nagkaroon siya ng pangarap kasi ang hirap ng buhay, no? Mahal ang bigas, ganon. So from the moment God begins His work until us in the day of completion, the Holy Spirit is chipping away. So kapag nakilala natin ang Diyos, nagsimula tayong mag-pray sa ating tahanan o sa ating kwarto, for example, kapag nahihiya tayo. And by the way, is effective yun ha, yung secret tayo nagpipray sa loob ng kwarto. Isara natin ang pinto because that's what Jesus Christ told us to do. Na pag nagpray tayo ng mataimtim, isara natin yung pinto, and then manalangin tayo sa secret sa ating amang nasa langit mga kasambreros. So mas effective yun mga kasambreros because in secret also God will fulfill His promise mga kasambreros and will talk to you in secret. So yung nasimulan niya, for example, sa literal na mundo ha, kunwari nag-enroll tayo sa college, no? Dapat tapusin natin, okay? By hook or by crook mga kasambreros, dapat makatapos tayo sa college kasi nag-enroll tayo. Huwag tayong tumigil, although syempre no, meron tayong mga kanya-kanyang kwento. May kunwari wala nang suporta, kunwari nabuntis, nagkapag-asawa, so mga ganong mga tipo, nagkaroon ng bisyo, so wala na siyang kung kaya mahalaga talaga, dito ko nakita mga kasmeros na mahalaga na sa campus merong ministry na kumaga pa may mga humahayo na nagsishare ng gospel. Kasi yung ginagawa namin dati sa Maynila na humahayo kami sa mga campuses, no? May mga times talaga at saka mga estudyante doon na tinuturuan namin. Kasi kapag, imagine mo ha, kapag ang mga college students, yung mga generations natin ngayon, maturuan natin ang salita ng Diyos, tapos nagkaroon sila ng takot sa Panginoon, tapos magiging mayor sila, na magiging politician sila, so takot sila mangurap kasi nga may takot sila sa Diyos. So we need leaders actually who have fear in God, divine fear, kasi kapag may takot sa Diyos in general ang ating mga government leaders, ang ating mga, kahit sa atin sa bahay, no? Kasi kapag meron tayong kapatid na mabisyo at saka kumbaga pa sakit ng ulo ng pamilya ay mahirap po. Kung kaya we need leaders, we need students na may fear sa Panginoon para sa susunod na henerasyon magiging leader sila na kumbaga pa servant, no? Hindi sila yung amo kundi sila yung servant, and they fear God because yun nga, may pananampalataya sila, and ayaw nila mangurap because alam nila yung consequence at alam nila yung kanilang tamang purpose kung bakit nilagay sila sa pwesto ng Panginoon. So yun po siya mga listeners. And sa atin, no, bilang mga individuals, bilang mga ordinaryong tao sa lipunan, no, sa ating pamilya, we need to have this mindset na yung nasimula ng Panginoon sa atin. Let's say yung pamilya natin nagplano na ganto. So maraming plano. So let's pray, let's have faith, let's trust the process of God, and ilatag mo lahat, no? Ilatag mo sa Panginoon. Sabihin mo na, I lay down everything, yung mga plano namin, Panginoon. So kung hindi mo i-approve, okay. Kung i-approve mo, then we believe and we know that you will fulfill it, no? Tatapusin mo ito kasi sinimulan mo until even until the coming of the Lord Jesus Christ. Pero ito kasi in general, sinasabi ni Apostle Paul ay sa church mismo. So sa ating bahay, we can have the first ministry is our family, mga kasmeres. Kung kaya faith, hope, love dapat manatili sa ating tahanan. That is why that's my prayer always, mga kasambreros. Alright, so let's trust the promises of God kasi ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Kung ang pangako ng tao ay napapako, ang pangako po ng Diyos ay never napapako. Let's just, wag nating iwan ang pananampalataya kasi baka nang iwan tayo kaya hindi natupad ang
ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Alright, salamat po in the meantime ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent Lord Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros and paalam po. I love you all.